Mga kababayan, magandang araw po ng linggo, August 16 na po, 2026. Umiiral pa rin po ang habagat o southwest monsoon dito po sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Pero ito po ay nasa procedure na o nasa proseso na po ito ng paghina. Samantalang meron naman po tayong tropical depression at merong LPA na minomonitor, parehas pong nasa labas ng ating par. Aalamin din natin ng mga lugar na apektado ng yellow warning dahil pa rin po sa habagat at kung kailan nga ba hihina at mawawala ang habagat. Pero bago ho tayo magpatuloy, huwag niyong kakalimutan ho na i-like at i-share ang ating update para mas marami ho ang makapanood. So ito po, kahapon ho ang habagat ay hindi po masyadong naramdaman dito po sa kanlurang bahagi ho ng Luzon. Nandoon po kasi tayo sa sinasabi natin na papunta na sa monsoon break o medyo humihina na po ang habagat. Pero sa ngayon, nagkakaroon po ulit ito ng epekto at nakakaranas pa rin po tayo ng mga pag-uulan. Sa tinatawag ho natin na forecast weather condition, dahil nga po nandyan pa rin ang habagat o southwest monsoon, may mga pag-uulan pa rin po tayong mararanasan. Sa area po ng Ilocos region, kasama po ang Abra, ang Benguet, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, kasama ho ang Tarlac at Occidental Mindoro. Dahil pa rin po sa habagat o southwest monsoon, asahan po ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms, lalo na po sa hapon at sa gabi. Sa nalalabing bahagi naman po ng Visayas, the rest din ng Mindanao, hindi naman direktang apektado ng habagat. Kaya nga po sobrang init dito sa Visayas at Mindanao, pero ang mga local thunderstorms naman po ang may posibilidad na magpaulan po dyan sa mga lugar na yan, Visayas at Mindanao, lalo na ho sa hapon ho at sa gabi. So wag pakambante ang Visayas at Mindanao dahil may mga tsansa pa rin po ng mga pag-uulan. Dahil pa rin po sa habagat, hanggang ngayon po ay nakataas pa rin po ang tinatawag natin na yellow warning po na merong 50 to 100 mm sa dami ho ng pag-uulan dito po sa may area po ng Pangasinan, Zambales at Bataan. Meron pa rin tayo ngayong hapon po na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan. Diyan pa rin po sa parte ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Yan po ay linggo ng hapon hanggang sa Lunes ho ng hapon. Ganito po, bukod po dito sa habagat ay meron tayong low pressure area dito na minomonitor, at meron ding isang tropical depression. Una, alamin muna natin yung tinatawag po natin na LPA na unlikely ang category at kung ito ba ay magiging tropical depression. Uulitin ko meron dalawang sama ng panahon po dito na minomonitor tayo. Meron pong isang LPA na unlikely at meron tropical depression. Kung mapapansin ho ninyo, itong mga ulap dito na nandiyan sa area na yan, yan po yung tinatawag natin na LPA na unlikely ang category na meron pong lokasyon na 2,335 kilometers northeast of extreme Northern Luzon. Ang pagkilos naman po nito ay pa-westward at nakikita naman natin medyo lalayo yan. Samantalang isa namang tropical depression nandito po sa area na yan ay meron pong lokasyon sa ngayon na 3,115 kilometers northeast of Mindanao. At ito po ay may pagkilos po pa northwestward sa bilis po na 15 kilometers per hour. Meron naman pong lakas ng hangin yung tropical depression na 45 kilometers per hour at meron pong pagbugso na umaabot po sa 55 kilometers per hour. So ano naman ang magiging epekto ng tropical depression na yan dito po sa habagat o southwest monsoon? Ganito po ang mangyayari. Ang habagat po ay nagkakaroon ng paghina kapag walang bagyo na magtitrigger dito o magpapalakas. Pero dahil nga po panibagong tropical depression na naman ang ating namomonitor, bagamat walang direktang epekto sa ating bansa, sa ating landmass, ang habagat naman ang kanyang posibilidad na hatakin sa mga susunod po ng mga araw. Ang tanong ngayon, tatagal pa ba hanggang sa katapusan ng August ito nga pong habagat o southwest monsoon? So ngayon magdedepende tayo kung may mga bagyo na mabubuo sa labas, lalo na po kung may typhoon o super typhoon, ay talagang matatagalan po ang paghina o pagkawala ho ng habagat o southwest monsoon. Pero ang isang senaryo natin, kapag itong tropical depression at ng LPA ay mawala o malusaw na po, tuloy-tuloy naman ang paghina ng habagat o southwest monsoon. Marami nangangamba baka daw bumalik ulit sa pagiging mas malakas o enhance ang habagat
dahil nga nung lumakas ito, nangyaring rapid intensification, talagang tuloy-tuloy po mga pag-uulan dito sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ganito ho kasi ang nangyayari. Kapag may mga bagyo sa labas, ang habagat ay hinahatak po, nai-spread out ang hangin po nito na siya naman na po nagpapaulan sa malaking bahagi ho ng ating bansa, lalong-lalo na sa kanlurang parte. At minsan kapag sobrang lawak ng hangin habagat at kumalat, naapektuhan din ang Eastern Visayas at ito pong parte po ng Mindanao. Kapag sobrang lawak po talaga, kaya nga po mga kababayan natin dyan sa Visayas area, sinasabi sobrang init. Pero dito naman po sa Luzon, sobra naman pong maulan. Magkaiba man ang sitwasyon, pero iisang lugar pa rin po tayo, maging handa na lamang po sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Uulitin ko, itong habagat ay yung malakas na hangin na may kasamang moist o moisture na nanggagaling po sa West Philippine Sea o dito po sa Indian Ocean. Kapag yan po ay hinatak ng mga bagyo, yan ay bumibitaw yung mga daladalang tubig po niyan galing po sa West Philippine Sea. Na siya naman po nagpapaulan sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Ito pong habagat o southwest monsoon ay mas malakas pa sa signal number 1 na category ng bagyo kapag ito po ay bumugso. Pero hindi naman all the time na bumubugso yan. Kadalasan medyo mahina lang naman yung hangin yan. 35 to 50 kilometers per hour. At kung mapapansin ho ninyo, kapag tuloy-tuloy ang mga pag-ulan, then biglang huminto ng 1 hanggang 2 oras, sobrang maalinsangan po ang ating nararanasan. Minsan yung mga dingding natin, yung mga paligid, nagkakaroon po ng moist o moisture dahil po yan sa habagat o southwest monsoon. Kapag nawala naman po ang habagat o pansamantalang nawala, tatawagin na natin yan ng monsoon break. Pag may monsoon break, papasok naman ang malinsangang hangin na manggagaling po sa may karagatang Pasipiko na siya namang magpapa-active lalo sa mga localized thunderstorm o yung easterlies. Ito ang tanong ng mga kababayan natin. Kuya Francis, may panibagong bagyo na ba na malakas na papasok bukod dito sa tropical depression? Sa ngayon po, sa inilabas ng Pag-asa na tropical cyclone threat potential, wala pa namang malakas na bagyo na pwedeng pumasok mabubo sa ating bansa. Pero may mga tropical depression tayong minomonitor at etong tropical depression na yan, kapag yan ay pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, yan ho ay tatawaging Bagyong Neneng. Ang Bagyong Neneng hindi pa ito nabubuo. Kaya kung may nakita kayong Bagyong Neneng, wala pa po. Ito pa po kung sakasakaling pumasok sa ating par. Dahil ang tropical depression, pa northwestward ang kilos, inaasahan na ito papasok sa par, pero pwedeng humina po ito sa pagiging low pressure area. So kinakailangan pa rin nating mag-antabay. So i-summarize natin mga kababayan, pwede pa rin pumalaot ngayon, no? Wala naman tayong gale warning na nakataas, pero parte po ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, mag-antabay sa mga pag-uulan. Hindi naman buong araw, bagos mabugso-bugso, pahinto-hinto yung ulan, occasional rains, pwede pa rin tayong maging delikado, lalo na kung nasa karagatan po kayo. Pangunahing weather system pa rin, habagat o southwest monsoon, umiiral pa rin, kanlurang bahagi ng Luzon. Visayas naman at Mindanao ay ang localized thunderstorms. May dalawang samatayan ng panahon, isang LPA na unlikely ang category, isang tropical depression naman na banta na posibleng pumasok sa ating bansa. So sa ngayon, yan po muna ang ating pinaka-latest na update. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Chong, tara na!